Ako si Maria at ito ang aking kwento. Bakit hindi na lang palakihin sa mansyon ng bata para makasama nyo rin ng kambal? Kung may ibinibigay lang naman silang gamot sa dextrose ng bata, pwede namang sa mansyon na lang gawin. Kakausapin ko ang direktor ng hospital para makauwi na muna kayo. Kukuha na rin ako ng doktor na mag-aalaga sa kanya. Nagkatinginan si Carmela at Adam sa sinabi ni Chairman. Napapahilot na lang si Carmela sa noo niya. Simula nang manganak siya, pakiramdam niya ang bobo niya. Hindi siya nakakapag-isip ng maayos. Napabuntong hininga naman si Adam. Bakit ba hindi nila naisip na gawin ang sinabi ni Chairman? Sige na, kumain na muna kayo at pupuntahan ko ang direktor ng hospital. Ani pa ni Chairman saka ito umalis. Naiwan naman si Ruel. May mga inutusan na si Chairman na mga tauhan para pumunta sa Germany para makahanap ng magiging personal doctor ni Calix. Malaki ang offer ni Chairman na magiging sahod ng doktor. Wala na kayong poproblemahin. Huwag kayong mahihiyang humingi ng tulong. We're family, okay? Huwag niyong sarilinin ang mga problema niyo. Alam kong nahihirapan pa kayong tanggapin ang kalagayan ng anak niyo, pero tandaan niyong nandito pa rin kaming pamilya niyo. Mabilis lang palitan ng pera, pero ang buhay ni Calix hindi. Saad naman ni Ruel na kanina patahimik, tipid na ngumiti si Carmela. Nagpapasalamat dahil nandyan silang lahat para sa kanila. Hindi sila iniiwan ng pamilya ni Adam na pamilya niya na rin. Thank you, Ruel. Ngumiti at tumangulang si Ruel. Tiningnan ni Ruel si Calix. Kung titingnan mo siya, ay tila ba normal na baby lang. Hindi mo makikitaan na may sakit. He's a blue baby? Tanong ni Ruel. Hindi niya naman makitaan na nangingitim si Calix. He is, sagot ni Carmela, sa kanya pinatay ang droplight at nang mawala ang droplight ay lumabas na ang tunay na kulay ni Calix. Maitim talaga siya dahil sa sakit niya. Hindi mo makikita ang tunay niyang kulay kung may droplight na nakatutok sa kanya. Yan ang tunay niyang kulay kapag white light. Saad ni Carmela na ikinatango ni Ruel. Kumusta nga palang kambal? Tanong ni Adam. They're fine, pero namimiss na nila kayo. Umiiyak palagi si Sabrina, hinahanap ka. Aniya kay Carmela. Napatungo na lang si Carmela, wala naman silang magawa. Kailangan nilang magsakripisyo. Kailangan nilang lahat na magtiis para mabuhay si Calix. Makalipas naman ng ilang oras ay bumalik si Chairman kasamang ilang doktor at ang direktor ng hospital. Hindi ko alam na naka-confine pala ditong apo mo, Mr. Chairman. Pasensya na kung hindi ko sila naasikaso personally, saad ng direktor. Ayos lang, ang gusto ko ay maiuwi na muna sila. Pinayagan naman ng direktor at ng mga doktor ni Calix na makalabas siya. Sa mansyon na nila ito palalakihin. Sa mansyon na nila hihintayin na umabot ito sa 3 kilos. Ngumiti si Chairman kay Adam at kay Carmela. Sikasuhin lang nilang paglabas nyo. Sasama na rin muna ang doktor na nakuha ko sa mansyon. Para oras-oras niyang nache-check si Calix. Saad ni Chairman, napangiti naman ang mag-asawa kahit papaano ay nakaramdam sila ng ginhawa. Kung nasa mansyon sila makakasama nilang kambal at hindi nila masyadong iisipin ang sakit ng anak nila. Sumama na muna si Ruel kay Chairman kaya naiwan munang mag-asawa. Nang may lumihis sa kurtina nila ay napatingin dun si Carmela. Napakaswerte niyo pa rin mga mayayaman. Kayang-kaya niyong gawin ng lahat basta may pera. Bakit nga ba hindi na lang ang mga katulad niyong may kayang magkaroon ng sakit ng mga anak? Tila bitter na wika ng katabi nila. Excuse me ma'am, I'm sorry but I don't like your words. Pare-pareho tayong mga magulang dito at walang sinumang mga magulang ang deserve na maranasan to. Mayaman man o hindi. Seryosong saad ni Adam. Hilaw namang tumawang babaeng katabi nila. Pero mas madali sa inyo ang lahat. Hindi niyo problemang pera kapag may mga kailangan kayong bilhin na gamot ng anak ninyo. Hindi katulad namin. Hindi pa namin alam kung saan kami kukuha ng pambili para lang madugtungan ang buhay ng mga anak namin. Minsan talaga, hindi namin maiwasang hindi masabi. Life is so unfair. Wika ng babae sa kanya siniradong kortina.
Hindi alam ni Carmela kung bakit siya nakokonsensya. Bakit parang kasalanan na maging isang mayaman? Pero hindi niya naman masisisi ang mga ito. Sa hirap nga naman ng buhay tapos ganitong klaseng sakit pa meron ang mga anak nila. Saan nga ba naman sila kukuha ng pera? Akma sanang magsasalita si Idam nang pigilan siya ni Carmela at inilingan ito. Huwag ka nang sumagot. Nasasaktan lang sila dahil gusto rin nilang mailigtas ang buhay ng mga anak nila. Mahinang saad ni Carmela. 3 na lang silang naiiwan sa kwarto na yon dahil ibinaba na sa OR kaninang madaling araw ang anak ni Caitlin. Inayos na ni Idam ang mga gamit nila dahil uuwi na sila. Caitlin, kamusta ang baby mo? Tapos na bang operation niya? Rinig nilang tanong ng babaeng nasa dulo na hindi sila madalas kausapin. Nahihirapan din naman sila sa sitwasyon nila pero tila ba ayaw pa sa kanila ng mga roommates nila. Wala silang narinig na sagot ni Caitlin. Hindi naman to nakikita ni Carmela dahil nakasaradong mga kortina nila. Hanggang sa narinig na lang nila ang mahinang hikbi ni Caitlin hanggang sa lumakas na ito ng lumakas. Napalunok si Carmela, naninindig ang mga balahibo niya. Binabalot na ulit ng takot ang buong pagkatao niya. Patay na po siya. Hindi niya po kinaya. Humahagulhol na sagot ni Caitlin. Sa narinig ni Carmela ay mabilis nang itinagong mukha niya sa unan at tahimik na umiyak. Hindi siya yung nawalan pero nasasaktan siya. Sobrang nasasaktan siya. When a mommy cries, all mommies will cry. Rinig niya na ang pag-comfort ng mga kasama nila kay Caitlin pero siya hindi niya kayang lumabas. Hindi niya kayang kausapin si Caitlin dahil maging siya ay umiiyak na. Hinaplos ni Idam ang likod ng asawa niya. Tahimik lang siya. Hindi siya nagtangkang magsalita. Wala silang ibang maririnig kung hindi ang panaghoy ni Caitlin. Ang pag-iyak niya na halos hindi na siya makahinga. Wala ka man lang bang konsensya? Biglang sigaw ng isang babae na sa dulo ng buksan niyang kortina ni na Carmela. Bigla naman tong natahimik nang makita niyang umiiyak si Carmela. Akala nila'y wala man lang balak si Carmela na i-comfort ang batang ina na kasama nila. Biglang nahiya ang babae dahil nakikita niyang totoong nasasaktan si Carmela. Makalipas ang halos kalahating oras ay tumahimik na ang buong kwarto. Napakalma na rin ng dalawang mommy si Caitlin hanggang sa nagpaalam si Caitlin. Dahil kailangan nilang sunduin sa morgue ang anak nila. Humihikbi pa rin si Carmela at namamagang mga mata niya. Nakatingin siya sa anak niya kahit na natutulog pa ito, ay binuhat niya ito at niyakap. Hindi ko kaya anak. Hindi ko kakayanin. Mahina niyang saad. Iniisip pa lang niyang mawawala sa kanilang anak niya, nasasaktan na siya. Nasasaktan na siya ng sobra para kay Caitlin. Paano pa kapag siya nang nasa ganitong sitwasyon? Magiging maayos ang lahat. Magtiwala lang tayo. Wika ni Idam. Nanatili namang yakap-yakap ni Carmela ang anak niya. Nasaktan siya nang mawala sa kanya ang mommy niya pero walang kasing sakit ang nararamdaman niya ngayon para sa anak niya. Mabuti ngang umuwi na muna tayo dahil kung nandito lang tayo at ganyan ka sa tuwing may naririnig ka, lalo ka lang panghihinaan ng loob, anas ni Idam. Mabuti na lamang at binisita sila ni Chairman. Nakauwi na sila ng mansyon, masaya silang sinalubong ng lahat. Nagluto pa ng maraming pagkain si Maria para pagsalu-saluhan nila for dinner. Sa halos 1 linggo nilang pananatili sa ospital, pakiramdam ni Carmela ay drain na siya. Wala naman siyang ginagawa, nag-aalaga lang din ng anak niya pero iba ang ambience ng ospital. Tila ba tinutuyo ang buong katawan niya kapag ibang pagod ang nararamdaman niya. Mommy! Masayang sigaw ni Sabrina nang makababa sila ng hagdan. Mabilis silang lumapit kay Carmela, mahigpit ding niyakap ni Carmela ang mga anak niya. Mahigit 1 linggo lang siyang nawala at nawalay sa mga anak niya pero pakiramdam niya, taon ang lumipas. I miss you both so much, ani ni Carmela habang nakapikit ang mga mata niya at yakap-yakap ang kambal. We miss you too, Mommy, sabay na wika ng kambal. Kumalas na si Sabrina at Santino sa pagkakayakap sa mommy nila saka tinignan si Calix na buhat-buhat ni Maria. Can we see Calix po, Mommy? Are we allowed?
Excited na saad ni Sabrina. Ngumiti at tumango naman si Carmela. Mag-alcohol na muna, okay? Mahina pa ang immune system ni Calix. Wika ni Carmela. Nag-alcohol naman kaagad ang kambal saka sila lumapit kay Maria. Natuwang-tuwa ring buhati ng bunso niyang apo. Matagal na panahon na rin simula nang muling makabuhat ng sanggol si Maria. Hindi niya rin naman naalagaan ang kambal dahil malalaki ng mga ito nang makilala niya. Tumayo na si Carmela, dumakong tingin niya sa kanyang ama na kanina patahimik. Tipid na ngumiti si Marvin. Gustong yakapin ni Marvin ang anak niya pero natatakot siyang mapahiya. Kamusta ka na? Hindi na ba masakit ang tahi mo? Malumani na tanong ni Marvin. I'm fine, Dad. Ikaw, kamusta? Iniinom mo ba ang mga maintenance at vitamins mo? Ngumiti si Marvin. Sa malambing na boses ng anak niya, pakiramdam niya ay unti-unti na siya nitong napapatawad. Don't worry about me. Worry about yourself. Alaki na ng pinayat mo. Kumakain ka ba? Nagdala ko ng mga paborito mo. Nagluto ako bago ko pumunta dito. Nung sinabi kasi sa akin ng biyanan mo na uuwi na muna kayo, nagluto ako kaagad para dalhin dito. Excited na saad ni Marvin. Napangiti naman si Carmela. Nakatitig lang siya sa kanyang ama. Sa huli niyang pagkakaalala, malalim pa rin ang galit niya dito pero bakit parang wala siyang nararamdaman na galit ngayon? Bakit parang ang gaan-gaan ng loob niya? Walang galit na nararamdaman, napalitan na ito ng pagmamahal at pangungulila. Kinagat ni Carmel ang pang-ibaba niyang labi saka siya dahan-dahan na lumapit sa kanyang ama, na salita ng salita habang nilalabas ang mga pagkain na nasa dala niyang eco bag. Nagulat na lang si Marvin nang yakapin siya ni Carmela. Tinignan na lang ni Maria at Adam ang mag-ama. Hindi na sila nagsalita. Alam naman ni Adam na nangungulilang asawa niya sa tunay na pamilya nito. Kahit na punong-puno ng galit ang puso ni Carmela, alam niyang kusa itong nagpapatawad. Kahit na hindi humihingi ng tawad ang taong nagkasala sa kanya. Tahimik na umiyak si Carmela. Hindi niya na kayang magpanggap na malakas siya dahil totoong mahina naman talaga siya. Kinuha na muna ni Ruel ang kambal para hindi nila makita na umiiyak ang kanilang ina. Idinala na rin na muna ni Maria si Calix sa kwarto nila para bigyan ng oras ang mag-ama na makapag-usap. Shh! Stop crying, anak. Alam kong mahirap at masakit ang mga pinagdadaanan niyo ngayon. Pero tatagan mo lang ang loob mo. Nandito lang kami para sa inyo. Nandito lang si Daddy para sa'yo. Babawi ako sa mga pagkukulang ko. Babawi si Daddy sa'yo. Maging ang boses ni Marvin ay nanginginig. Masaya siyang napatawad na siya ng kanyang anak. Masaya siyang handa na ulit si Carmela na ipakitang kahinaan niya. Patuloy na umiiyak si Carmela. Palakas ng palakas ang hagulhol niya na tila ba isang bata. Nakita na ni Marvin na umiyak na sobrang anak niya. Ito ay noong namatay si Aryan. Pero hindi niya akalaing makikita ulit ang anak niya na masaktan ng sobra. Pero ngayon, ibang-iba yung sakit na nararamdaman ni Carmela at ramdam niya yon. Ang sakit na nararamdaman ng isang ina. Walang magawa si Marvin kundi ang haplusin ang likod ng anak niya. Nasasaktan ang anak niya dahil sa anak nito at nasasaktan din siya dahil nasasaktan ang anak niya. Napabuntong hininga na lang si Marvin. Wala siyang magawa para maibsan ang sakit na nararamdaman ni Carmela. Halos manghina si Carmela sa kakaiyak niya. Kaya pa niyang tiisin at tanggapin ang lahat ng mga nangyari sa kanya sa mga nakalipas na buwan. Pero hirap na hirap siya sa pinagdadaanan niya ngayon. Love, love! Singit na ni Adam dahil iba nang iyak ni Carmela. Nang maramdaman ni Marvin na bumibigat si Carmela ay naalarma na rin siya. Humihikbi pa rin si Carmela pero tila ba wala na siya sa sarili niya. Love, wake up! Nag-aalalang sad ni Adam pero tuloy nang nawala ng malay si Carmela. Mabuti na lamang at yakap-yakap ni Marvin ang anak niya. Bumagsak na si Carmela sa bisig ng kanyang ama. Binuhat naman na ni Adam ang asawa niya sa kanya ito pinahiga sa sofa at sinusubukang gisingin. Call the doctor! Utos ni Adam sa mga katulong nila. Tinawagan naman kaagad ni Marvin ang kaibigan niyang doktor. May personal doktor ang mga festejo. Bahala na kung sinong maunang darating sa mansyon. Ang mahalaga sa kanila ay matingnan si Carmela. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Maria.
Nawalan siya ng malay sa sobrang pag-iyak. Sagot ni Marvin. Ibinigay naman muna ni Maria si Calix kay Jackson para masikaso niya si Carmela. Habang naghihintay sila ng doktor ay hinilot-hilot ni Maria ang mga paa ni Carmela. Napapasa po na lang si Idam sa noon niya. Kaya ayaw niya nang pinapaiyak ng sobrang asawa niya dahil alam niyang ganito ang mangyayari. Wala naman siyang magawa dahil nasasaktan ng sobrang asawa niya sa kalagayan ng anak nila. Sir, may doktor na po na nasa labas pero hindi po si Doc. Si Doc Apala yun. He's my friend. Papasukin mo. Pagpuputol ka agad ni Marvin sa sasabihin sana ng katulong. Tumango naman ang katulong at mabilis na pinagbuksan ng gate at pintuan si Doc Apala. Anong nangyari? Tanong ni Doc Apala sa kanya tiningnan si Carmela. Nawalan siya ng malay sa sobrang pag-iyak. Sagot ni Marvin. Chinek kaagad ni Doc Apala ang kalagayan ni Carmela. Tinignan niya na rin ang mga mata ni Carmela at ang pulso nito. Binigyan niya kaagad ng dextro si Carmela para hindi to ma-dehydrate. How is she? Tanong ni Idam nang mailipat nila sa kwarto si Carmela. Banayad naman ang bawat paghinga ni Carmela. Kailangan niyang magpahinga lalo na't kapapanganak pa lang niya. She's depressed too at sana maiwasan niyang hindi mag-isip ng sobra. Iba ang isip ng mga katulad niyang kakapanganak. It can lead to postpartum depression. Baka ano pang maisip niyang gawin? Wika ni Doc Apala. Naupo si Idam sa tabi ng kama ng asawa niya, sa kanya hinaplos ang mukha nito. Magkasama sila pero hindi man lang niya napapansin na depressed na pala ang asawa niya. Lumabas naman muna si Doc Apala at si Marvin para mag-usap. Naiwan si Idam na mag-isa sa kwarto kasama ang asawa niya. Nakatitig lang si Idam kay Carmela. Ramdam niya na rin ang pagod pero hindi siya pwedeng sumuko dahil sa kanya nakasandal ng asawa niya. I feel like I'm useless. Wala akong magawa para mabawasan man lang ang sakit na nararamdaman mo. Wala rin akong magawa para sa anak natin. I know that you're worried sa posibleng mangyari kay Calix. I know you're afraid. I'm afraid too. Pero hindi ako pwedeng maging mahina sa harap mo dahil alam kong lalo kang panghihinaan ng loob. Mahinang saad ni Idam habang natutulog si Carmela. Tinignan niya ang dextrose na nakakabit sa kamay ng asawa niya. Napapayuko na lang si Idam habang mahigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ni Carmela. Mahinang humikbi si Idam. Umiiyak lang siya kapag walang nakakakita sa kanya. Impit ang hikbi niya. Nahihiya siyang ipakita ang kahinaan niya. Pakiramdam niya he's not allowed to cry because he's a man and he's already a father. Humugot ng malalim na buntong hininga si Idam sa kanya pinunasan ng mga luha niya. Ayaw niyang mapansin nila na umiiyak siya. Tipid siyang ngumiti. Darating pala talaga sa punto na susubukin sila ng ganito. Pagsubok na halos hindi nila kayanin, lalo na't buhay ng anak nila ang posibleng mawala. Makalipas ang ilang oras, sinagising na si Carmela. Inalalayan naman siya kaagad ni Idam para makaupo at makasandal sa headrest. Kamustang pakiramdam mo? Okay ka na ba? Tanong ni Idam sa kanya binigyan to ng tubig. Uminom naman na muna si Carmela ng tubig bago siya sumagot. Okay lang ako. I'm just tired. Sagot niya na ikinangatango-tango naman ni Idam. Where is Calix? Inalagaan pa rin ni Mommy. Ang sabi niya siya na munang mag-aalaga kay Calix para makapagpahinga ka. Marami ka pa namang gatas na napump. You need to rest. We need to prepare ourselves para sa darating na intervention kay Calix. Love, please, don't cry too much. Nakikiusap na saad ni Idam. Hindi niya na alam kung anong uunahin niya, lalo na't may mga vitamins at mga gamot ding iniinom si Calix na kailangan itong inumin sa tamang oras. Napabantong hininga na lang si Carmela. Kahit papaano ay nakaramdam siya ng ginhawa, nang iiyak niya lahat. Iba pa rin palang comfort ng isang magulang. Kaya mo bang bumaba o ipapadala ko na lang dito mga pagkain mo? Si Daddy, umuwi na ba? Tanong ni Carmela. Nandyan pa rin siya sa baba. Hindi ko muna pinauwi dahil alam ko namang gusto pa niyang magstay dito para makasamang mga bata. Gusto mo ba siyang kausapin? Papuntahin ko ba siya dito? Umiling naman kaagad si Carmela. Hindi na, hindi ko rin naman alam kung anong sasabihin. I'm just too emotional lang kanina. Pagpipigil niya na akma na sanang tatayo si Idam. Tinignan ni Carmela ang dextrose niya. Pwede bang tanggalin ko na to? I'm fine, sumobra lang sigurong pag-iyak ko kanina. Aniya pa. Sa tingin ko, hindi pa. May binigay si Doc Apala sa'yo para kumalma ka. Si Tito Doc, nagpunta siya dito? Tumango naman si Idam.
Tinawagan siya ng daddy mo kanina para tingnan ka. Napatango na lang si Carmela. Bumaba na silang dalawa. Dala-dala ni Idam ang Dexter stand ni Carmela. Sa guest room na muna tayo matulog para naman hindi ka akit baba sa hagdan. Magpapagawa na lang din ako ng elevator para hindi pagod sa pag-akyat baba. Ani ni Idam. Sabay-sabay silang kumain ng dinner. Hindi na rin muna nila pinauwi si Marvin dahil alam naman nilang nag-aalaga lang din ito para sa anak niya. Tahimik lang silang lahat sa hapagkainan. Tanging ingay ng mga kabyartos lang ang marinig sa paligid nila. Hindi nila magawang magkwentuhan. Hindi nila kayang maging masaya. Hanggang sa matapos silang kumain ay tahimik lang sila. Ayaw sanang iwan ni Carmel ang anak niya pero kailangan niya ring alagaan ang sarili niya. Hindi siya pwedeng magkasakit. Hindi siya pwedeng mabinat dahil lalong kawawang anak niya kapag may nangyari sa kanya. Lumipas pang mga araw, bumalik na muna si Idam sa kumpanya nila para asikasuhin to. Panatag naman si Idam dahil nasa mansyon naman ang mag-ina niya. Sigurado naman siya na maalagaan ng mga ito. Kapag maaga niyang natapos sa mga gawain niya, ay umuwi rin siya kaagad para siya naman ang mag-alaga sa anak nila. 24 hours namang nakabantay ang doktor ni Calix kaya medyo kampante sila. May cardiac monitor ang anak niya para makita nila kaagad ang heart rate nito at ang oxygen sat niya. Kanina pa nakatitig si Carmela sa monitor dahil biglang bumabagsak na naman sa 60s ang oxygen sat ng anak niya kahit na naka-prosta na ito. Sa mga nakalipas na araw ay consistent, 70s at 80s na ang oxygen sat ng baby niya kaya gumagapang na naman ang kaba sa dibdib niya. Samantala naman, pinag-iisipan ni Idam kung aalis ba siya para makipagkita sa big client nila abroad. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan niya. Ikaw ang gusto nilang makausap. Kung hindi raw ikaw ang pupunta, wag na lang daw tayong magsayang ng oras. Wika ni Marco. Nang makauwi siya ay nagbisya kaagad para maalagaan naman ang anak nila. Pansin naman ni Carmel ang pagkatamlay ng asawa niya. May problema ba? Tanong niya. Wala namang maitatago si Idam sa asawa niya dahil para bang kilalang kilala na siya nito. May big client ako na kailangan kong puntahan sa New York. Ang sabi hindi na lang sila pipirma ng kontrata kung hindi ako makikipag-usap sa kanila. Sayang din kasi pero ayaw kong umalis. Ayaw kitang iwan dito. Nilapitan ni Carmel ang asawa niya sa kanya tinulungan to na makapagbihis. Nandito naman kami sa bahay. Nandito rin naman si Mommy. Hindi niya naman kami pinapabayaan. Kung malaking tulong sa business mo ang client na yan, puntahan mo na. I'm fine here. Napabuntong hininga naman si Idam dahil para bang nakukonsensya siyang iwan ang mag-asawa niya na mag-alagang mag-isa sa anak nila. Pumayag na lang siya dahil ilang araw lang naman yun. Kumusta naman si Calix? Tanong ni Idam. Tinignan na ni Carmel ang anak nila. Para siyang nagtatae dahil sa tuwing pinapalitan ko siya ng diaper. Puro may tae tapos ang asim pa ng amoy. Sinabi ko naman na sa doktor niya pero imo-monitor na muna siya. Napatango na lang si Idam. Nakakapagpahinga ka man lang ba ng maayos? Ani ni Idam sa kanya hinalikan sa noo ang asawa niya. Nakakapagpahinga naman ako dahil madalas si Mommy nag-aalaga kay Calix. Kaya wag mo kong alalahanin. I'll be fine here. Napangiti naman si Idam. Panatag siyang iwan na muna pansamantalang asawa niya. Hindi naman maiwasan ni Carmel ang hindi mag-alala dahil ilang oras nang nagtatae ang anak nila. Ayaw niyang ipakita at iparamdam kay Idam ang pag-aalalang nararamdaman niya. Kailangan itong ayusin ang negosyo nila kaya sinarili na muna ni Carmela yon.